Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong magpapakita na sa likod ng bawat matamis na ngiti ay may mga lihim na itinatago at sa bawat pangarap na inaabot ay may mga nakaraang pilit na kumakawala? Sabi nila, ang tiwala raw ang pundasyon ng isang pamilya. Ngunit paano kung ang pundasyong ito na akala mo'y binuo sa wagas na pagmamahal ay itinayo pala sa isang kasinungalingan? Gaano katibay ang isang pagsasama kapag ang anino ng kahapon ay dumating upang maningil? Ang amoy ng bagong giling na butil ng kape ang nagsisilbing pabango sa buong baryo luntiyang pangarap. At para kay Liwayway Salonga, iyon ang amoy ng katuparan. Mula sa kinauupuan niyang silya sa gilid ng kanilang munting kapihan, ang kapihan ng diwa, pinapanood niya ang kanyang asawang si Amihan. Bawat galaw nito ay tila isang sayaw. Ang paraan ng pagtimbang niya ng kape, ang ngiti sa kanyang mga labi habang kinakausap ang isang customer, ang pagsimsim sa tasang hawak upang tiyaking perpekto ang timpla. Doon, sa gitna ng abalang iyon, si Amihan ang kanyang mundo. Hinaplos ni Liwayway ang kanyang tiyan na bahagya ng bumibilog. Sa 3 buwan ng kanyang pagbubuntis, ang bawat araw ay isang biyaya. Ito na iyon, ang pangarap na sabay nilang binuo ni Amihan. Isang masayang pamilya, isang matatag na kabuhayan. Tumingin sa gawin niya si Amihan at kumindat. Isang lihim na mensaheng tanging silang dalawa lang ang nakakaalam. Ngumiti pabalik si Liwayway. Isang ngiting abot langit. Nang magkaroon ng pagkakataon, lumapit si Amihan sa kanya. Dala ang isang tasa ng maligamgam na tsokolate. Para sa 2 reyna ng buhay ko, malambing nitong sabi, at marahang hinalikan ang kanyang noo. Salamat, Han, sagot ni Liwayway, sabay higop sa mainit na inumin. Ang bango-bango talaga dito. Pakiramdam ko, ito na ang pinakamasayang lugar sa buong mundo. At mas magiging masaya pa to, sabi ni Amihan. At lumuhod ito sa harap niya para magpantay ang kanilang mga mukha. Hinawakan nito ang kanyang kamay at inilagay sa ibabaw ng kanyang tiyan. Kapag nandito na ang junior natin, naisip ko na ang pangalan kung lalaki. Miguel, matatag at malakas. Napangiti si Liwayway. Gusto ko naman kung babae, Hiraya, isang pangarap na natupad. Miguel o Hiraya, bulong ni Amihan. Kahit ano pa, mamahalin natin ng buong buo. Sa gitna ng kanilang matamis na pag-uusap, isang dumadagundong na ugong ng makina ang pumukaw sa kanilang pansin. Isang itim at makintab na sasakyan. Isang modelong hindi madalas makita sa kanilang simpleng baryo, ang huminto sa tapat mismo ng kapihan ng diwa. Napatigil ang ilang customer sa pag-inom. Maging si Amihan ay natigilan at napalitan ng pagtataka ang ngiti sa kanyang mukha. Bumukas ang pinto ng sasakyan. Unang lumabas ang isang pares ng napakataas na takong, sinundan ng isang babaeng nakasuot ng isang mamahaling pulang bestida na bumagay sa perpekto nitong hubog. Dahan-dahan nitong inalis ang suot na salamin sa mata at inilibot ang kanyang tingin sa kabuuan ng kapihan na para bang sinusuri nito ang bawat sulok. Ang kanyang presensya ay tila sumisigaw ng kapangyarihan at yaman. Nang dumapo ang mga mata nito kay Amihan, isang matamis ngunit tila nagyayelong ngiti ang gumuhit sa mga labi nito. Amihan, sabi ng babae, ang boses ay malambing ngunit may diin. I see you've done well. Talagang namumukadkad ang
Investment ko. Napatayo si Amihan at napansin ni Liwayway ang pilit ng ngiti sa labi ng kanyang asawa. May kakaibang kaba na biglang gumapang sa kanyang dibdib. Mahalina, sagot ni Amihan. Ang boses ay bahagyang nanginginig. Anong ginagawa mo rito? Sabi mo'y sa susunod na linggo pa ang dating mo. Naglakad papalapit ang babae. Ang bawat hakbang ay puno ng kumpiyansa. Binaliwala nito ang tanong ni Amihan. Sa halip, ang mga mata nito ay napako kay Liwayway. So ito pala siya, sabi ni Mahalina. Ang tingin ay mapanuri mula ulo hanggang paa. Halina, siya si Liwayway. Ang asawa ko. Pakilala ni Amihan. Bahagyang humigpit ang hawak niya sa braso ni Liwayway. Siya si Mahalina Montenegro. Ang business partner na kinukwento ko sa'yo. Iyon ang unang beses na narinig ni Liwayway ang buong pangalan nito. Isang pangalan na kasing ganda at kasing misteryoso ng may-ari. Inilahad ni Liwayway ang kanyang kamay para makipagkamay, pilit na pinapasigla ang sarili. Ikinagagalak kitang makilala, Ma'am Mahalina, magalang niyang sabi. Tinanggap ni Mahalina ang kanyang kamay, malamig ang palad nito. Ngunit sa halip na isang simpleng pakikipagkamay, hinawakan nito ang kamay niya ng mas matagal kaysa sa nararapat. Lumapit ito ng bahagya na para bang may ibubulong. Ang ngiti sa labi nito ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Sa isang tinig na sapat lang para marinig nilang dalawa, ibinulong nito ang mga salitang nagpatindig sa lahat ng balahibo ni Liwayway. You have what was supposed to be mine. Ang mga salitang iyon ay parang lason na pumatak sa pandinig ni Amihan, kahit hindi para sa kanya sinadya. Nakita niya ang bahagyang panginginig ng kamay ni Liwayway at ang pagkunot ng noo nito. Sa isang iglap, ang mainit at masayang kapaligiran ng kanyang kapihan ay naging malamig at mabigat. Kailangan niyang kumilos. Kailangan niyang kontrolin ang sitwasyon bago pa man ito tuluyang sumabog. Si Halina, palabiro talaga. Pilit niyang tawa. Sabay marahang inalis ang pagkakahawak ni Mahalina sa kamay ng kanyang asawa. Matagal na kasi kaming magkakilala. College pa. Palagi kaming nag-aasaran na balang araw. Pag yumaman ang isa, kukunin niya ang negosyo ng isa. Isang kasinungalingan. Isang mabilis na palusot na sana'y lunukin ni Liwayway. Ngumiti si Mahalina. Isang ngiting tila nagsasabing, magaling na depensa. Pero alam nating pareho ang totoo. Oo, ang dami nating pangarap noon, di ba, Han? Segunda ni Mahalina, ang boses ay puno ng kahulugan. Mabuti naman at kahit papaano, may isang natupad ka na. Salamat sa akin. Bawat salita ay isang dagok. Ramdam ni Amihan ang titig ng kanyang mga empleyado at ng ilang customer. Pakiramdam niya'y hinuhubaran siya sa harap ng lahat. Halika Halina, tuon tayo sa opisina. Para makapag-usap tayo ng maayos, sabi ni Amihan. Bahagyang itinutulak ang babae palayo kay Liwayway. Bago umalis, lumingon siya sa kanyang asawa. Okay ka lang ba? Huwag mo na lang pansinin yon. Ganun lang talaga yon. Tumango lang si Liwayway. Ngunit ang mga mata nito'y puno ng mga tanong na hindi niya masagot. Habang naglalakad sila papunta sa maliit na opisina sa likod, ang isip ni Amihan ay lumilipad. Bakit siya nandito? Bakit ngayon pa? Anong kailangan niya? Ang gabing iyon ang pinakamahabang gabi sa buhay ni Amihan. Kahit pagod ang kanyang katawan, ang kanyang isip ay gising na gising. Nakahiga siya sa tabi ni Liwayway.
Pinagmamasdan ang payapa nitong muka sa dilim. Ang bawat paghinga nito ay isang paalala ng buhay na kanilang binuo. Isang buhay na ngayon ay nasa bingit ng pagkasira. Hindi niya mapigilan ang pagbabalik ng isang alaala, isang bangungot na pilit niyang ibinabaon sa limot. Ang amoy ng sigarilyo at alak. Ang ingay ng mga barahang binabagsak sa mesa at ang tunog ng mga pirasong plastik na kumakalansing. Ang pawis na namumuo sa kanyang noo habang tinititigan ang huling baraha sa kanyang kamay. Lahat nakataya. Ang perang inipon niya para sa kanilang kinabukasan ni Liwayway, naubos sa isang gabi. At sa sulok, nakaupo si Mahalina, pinapanood siya na parang isang ahas na naghihintay sa kanyang biktima nang matalo siya sa huling pagkakataon, nang wala na siyang kahit isang kusing, saka ito lumapit. "Kawawa ka naman, Han," bulong nito. "Pero huwag kang mag-alala. Nandito ako para sagipin ka. May presyo nga lang." Napapikit ng mariin si Amihan. Pilit winawaksi ang imahe. Ang presyong iyon. Iyon ang utang na ngayon ay naniningil. Isang utang na hindi lang nasusukat sa pera. Tumingin siyang muli kay Liwayway, na bahagyang gumalaw sa pagkakatulog. Inabot niya ang kamay nito at marahang hinawakan. "Patawarin mo ko, Way. Patawarin mo ko sa lahat ng kasalanan ko." Kinabukasan, maagang dumating si Mahalina sa kapihan, na para bang pag-aari niya ang lugar. Agad nitong pinuna ang ayos ng mga mesa. "Han, this setup is inefficient," sabi nito habang umiinom ng kapeng siya mismo ang nagtimpla. "We should move the counter here and put smaller tables there. Mas marami tayong mapapapasok na customer." "Pero halina, ito ang disenyong pinag-isipan naming dalawa ni Wei." Mahina niyang katwiran. "Iyon ang problema," diretsong sabi ni Mahalina. "This is a business, not a lover's scrapbook. Ako ang nag-invest ng malaki dito, kaya may karapatan akong sabihin kung ano ang makakabuti." Walang nagawa si Amihan kundi tumahimik. Sa bawat oras na lumilipas, lalong lumiliit ang kanyang mundo. Lalong nawawala ang kanyang boses sa sarili niyang negosyo. Nang tanghalian, nagtimpla si Liwayway ng 2 tasa ng kanilang best-selling na kape. Inilagay sa isang tray para dalhin sa opisina kung saan muling nag-uusap ang dalawa. Gusto niyang ipakita na sa kabila ng lahat, nananatili siyang asawa, isang katuwang. Habang papalapit siya sa pinto ng opisina, narinig niya ang tensyon sa boses ni Amihan. Bahagyang nakaawang ang pinto. "Halina, hindi mo kailangang gawin to," pakiusap ni Amihan. "Bigyan mo pa ako ng panahon. Babayaran kita. Lahat-lahat." Narinig ni Liwayway ang isang mapaklang tawa. Tawa ni Mahalina. "Panahon? Binigyan na kita ng maraming taon, Amihan. Akala mo ba pera lang yung habol ko sa'yo? Mali ka. Ang lahat ng ito." Narinig ni Liwayway ang tunog ng isang palad na tumama sa mesa. "Ay pag-aari ko. Itong kapihan. Ang tagumpay mo. Pati ikaw. Huwag mong kalimutan na hindi lang negosyo ang utang mo sa akin, Amihan. Pati ang buhay mo." Nabitawan ni Liwayway ang hawak na tray. Ang 2 tasa ng kape ay bumagsak sa sahig. Nabasag at kumalat ang maitim na likido na parang dugo sa puting baldosa. Ang tunog ng nabasag na porselana ay tila isang putok ng baril sa loob ng tahimik na opisina. Sabay na napalingon si Amihan at Mahalina sa pinto. Doon, nakatayo si Liwayway, ang mga matay ng lalaki sa gulat.
nakatitig sa nagkalat na kape sa sahig. Ngunit alam ni Amihan na hindi ang basag na tasa ang tinitingnan nito, kundi ang basag na katotohanang narinig nito. "Wei," ito lang ang salitang lumabas sa bibig ni Amihan. Ngumiti si Mahalina, isang ngiting tagumpay. "Oh, look! Nakikinig pala ang reyna." Hindi pinansin ni Liwayway ang babae. Ang mga mata niya'y nakapako pa rin kay Amihan, puno ng sakit at pagkalito. Dahan-dahan siyang tumalikod at nagsimulang maglakad palayo. Bawat hakbang ay mabigat. "Wei, sandali!" sigaw ni Amihan. At mabilis siyang sinundan. Iniwan si Mahalina sa opisina na may ngiti pa rin sa mga labi. Naabutan niya si Liwayway sa kanilang silid sa itaas ng kapihan. Nakaupo ito sa gilid ng kama, nakatingin sa kawalan. Ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa ay mas nakakabingi kaysa sa anumang sigaw. "Wei, magpapaliwanag ako," sabi ni Amihan. Dahan-dahang umupo sa tabi nito. "Huwag mong paniwalaan ang lahat ng sinabi niya. Pinalalaki niya lang ang mga bagay-bagay." Sa wakas, lumingon si Liwayway. Ang mga mata nito'y namumula, pero walang luhang pumapatak. "Anong utang, Han? Anong utang na buhay ang sinasabi niya? Ang alam ko lang ay may inutangan ka para sa negosyo." Pero iba ang narinig ko. Napabuntong hininga si Amihan. Ito na, ang pagtutuos na pilit niyang tinatakasan. Pero kahit ngayon, hindi pa rin niya kayang sabihin ang buong katotohanan. Ang kahihiyan ay parang isang kamay na sumasakal sa kanya. "Noong bago pa lang tayo magpakasal," simula niya, "maingat na pinipili ang bawat salita. May sinubukan akong pasuking negosyo. Isang maliit na trading firm. Akala ko, iyon na ang mag-aangat sa atin. Nag-invest ako ng malaki, pero naloko ako ng mga kasosyo ko. Naubos ang lahat ng ipon ko." Pinagmasdan niya ang reaksyon ni Liwayway. Nakikinig ito. Ang mukay blangko. Doon ko nakilala ulit si Mahalina. Nalaman niya ang nangyari sa akin. Inalok niya ako ng tulong. Ipinahiram niya ako ng malaking halaga para makabangon. Iyon ang perang ginamit kong puhunan para sa kapihan ng diwa. Kaya niya nasabi yon. Nautang ko sa kanya ang lahat ng ito. Isang paraan lang niya yon ng panunumbat. Isang kwentong kalahating totoo, kalahating kasinungalingan. Inalis niya ang bahid ng sugal, ang kahihiyan ng kanyang pagkagumon. Inilagay niya ang sarili sa posisyon ng isang biktima, hindi ng isang taong nagkamali. May pumatak na luha mula sa mata ni Liwayway. "Bakit hindi mo sinabi sa akin, Han? Bakit kailangan kong marinig mula sa ibang tao? Asawa mo ako. Karamay mo dapat ako sa lahat." "Dahil ayokong mag-alala ka," sagot niya. Isang dahilan na kahit sa sarili niyang pandinig ay napakababaw. "Ayokong isipin mo na bigo ako. Gusto kong patunayan sa'yo na kaya kitang bigyan ng magandang buhay. Ang magandang buhay para sa akin, Han, ay yung walang lihim." Umiiyak na, sabi ni Liwayway. "Gaano kalaki ang utang mo sa kanya?" Nag-atubili si Amihan bago sumagot. "Malaki. Pero kaya nating bayaran. Magtutulungan tayo, di ba?" Hinawakan niya ang mga kamay nito. Malamig ang mga ito. Pagkatapos ng ilang sandali ng pananahimik, dahan-dahan itong tumango. "Magtutulungan tayo," mahina nitong sabi. "Pero sana, Han, wala nang susunod na lihim dahil hindi ko na alam kung kakayanin ko pa." Sa sagot na yon, nakahinga ng maluwag si Amihan. Isang pansamantalang kaluwagan.
Naniwala ito o pinili nitong maniwala. Niyakap niya ito ng mahigpit. Sinusubukang iparamdam ang isang pagsisising hindi niya kayang isatinig. Kinabukasan, sinubukan nilang ibalik sa normal ang lahat. Ngunit ang lamat ay naroon na. Isang maliit na bitak sa pundasyon ng kanilang tiwala. Si Liwayway ay pumasok sa kapihan, pilit na ngumingiti sa mga empleyado, pilit na ipinapakitang maayos ang lahat. Habang nag-aayos siya ng mga bulaklak sa florera sa bawat mesa, isang delivery boy ang pumasok. Para po kay Mrs. Liwayway Legaspi, sabi nito. Dala ang isang napakalaking basket ng mga puting rosas. Nagtaka si Liwayway. Hindi mahilig magpadala ng bulaklak si Amihan. Kinuha niya ang basket at binasa ang maliit na card na nakasabit dito. Ang sulat kamay ay elegante at perpekto. Para sa babaeng nagmamay-ari ng puso ng partner ko. Let's celebrate our new and long-term partnership. Cheers! Mahalina naramdaman ni Liwayway na parang nanlamig ang buo niyang katawan. Ang bawat salita ay isang patalim. Hindi ito isang simpleng bati. Ito ay isang deklarasyon. Isang pag-aangkin. Nanginginig ang mga kamay. Inilapag niya ang basket ng bulaklak sa isang tabi. Kailangan niya ng hangin. Kailangan niyang lumayo. Nagpaalam siya sa mga staff na masama ang kanyang pakiramdam at umuwi muna sa kanilang bahay na ilang kanto lang ang layo mula sa kapihan. Sa kanilang bahay, sinubukan niyang kumalma. Isang biro lang yon. Isang masamang biro. Paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili. Para ilihis ang kanyang isip, nagpasya siyang maglinis at mag-ayos ng mga lumang gamit ni Amihan na nakatambak sa isang aparador. Habang inaalis niya ang mga damit, isang maliit at lumang kahon ang nahulog mula sa pinakailalim na bahagi. Dahil sa kuryosidad, binuksan niya ito. Ang nasa loob ay parang isang suntok sa kanyang sikmura, isang tumpok ng mga lumang litrato. Mga litratong kupas na, ngunit malinaw pa ang mga imahe. Si Amihan, mas bata, mas payat, nakangiti. At sa tabi nito sa lahat ng litrato, nakasandal, nakaakbay, at minsay halos nakahalik na ay si Mahalina. Mga larawan mula sa kanilang mga araw sa kolehiyo, mga larawan sa beach, sa mga party, mga larawang puno ng masasayang alaala at hindi maikakailang pag-iibigan. At sa ilalim ng lahat, may isang litratong nakabaligtad. Kinakabahan, itinaob niya ito. Ito ay isang studio portrait ni Amihan at Mahalina, magkayakap. Sa likod nito, may nakasulat sa pamilyar na sulat kamay ni Amihan. Para sa aking Mahalina, ikaw at ako, hanggang sa dulo. Pag-uwi ni Amihan ng gabing iyon, isang hindi pamilyar na katahimikan ang sumalubong sa kanya. Karaniwan, naririnig niya ang mahinang tunog ng telebisyon o si Liwayway na humuhuni sa kusina. Ngunit ngayon, tanging ang tunog ng sarili niyang paghinga ang kanyang naririnig. Nakita niya ito sa sala, nakaupo sa dilim. At sa ibabaw ng maliit na mesa sa harap nito, nakabukas ang kahon. Ang kahon ng mga alaala na matagal na niyang kinalimutan o piniling kalimutan. Way, mahina niyang tawag. At ang boses niya'y tila bumalik sa kanya. Walang sagot. Sino siya sa Johan? Tanong ni Liwayway. Hindi pa rin tumitingin sa kanya. Ang boses nito'y walang emosyon, na mas lalong nakakatakot. Ang Mahalina sa mga litratong to,
Sino siya sa buhay mo? Napalunok si amihan. Nakaraan, wey. Matagal na yon. Bago pa kita makilala ng lubusan. Walang kahulugan ang mga yan. Walang kahulugan. Dahan-dahang tumayo si Liwayway at kinuha ang isang litrato. Nakasulat dito, ikaw at ako, hanggang sa dulo. Ito ba ang walang kahulugan? Mga salita lang yon ng isang bata, wey. Masyado pa kaming idealistic noon. Pilit niyang paliwanag. Bawat salita ay parang buhangin sa kanyang bibig. Ikaw ang asawa ko. Ikaw at ang magiging anak natin, ang buhay ko ngayon. Opa. Tinitigan siya ni Liwayway. At sa mga mata nito, nakita ni amihan ang isang bagay na ngayon lang niya nakita. Pagdududa. Isang malalim na pagdududa na unti-unting pumapatay sa liwanag na dati para sa kanya lang. Kinabukasan, ang laro ni Mahalina ay umabot sa isang bagong antas. Alam ni amihan na araw iyon ng prenatal check-up ni Liwayway. Nakabihis na sila pareho, handa nang umalis, nang biglang tumunog ang telepono ni amihan. Isang text message mula kay Mahalina. Emergency meeting. All staff right now. We're discussing a major expansion plan. Don't be late. Napahilamos ng muka si amihan. Hindi maaari, bulong niya. Anong problema, Han? Tanong ni Liwayway na inaayos ang kanyang bag. May bigla ang meeting sa kapihan. Tungkol daw sa expansion. Kailangang nandoon ako. Sabi niya, hindi makatingin ng diretso sa asawa. Pero Han, yung check-up natin, ngayon natin malalaman kung hindi na nito natapos ang sasabihin. Ang pananabik sa mukha nito kanina ay napalitan ng pagkabigo. Alam ko, wey. Promise, babawi ako, sabi ni amihan. Hinawakan ang mga balikat nito. Importante lang talaga to. Para rin naman to sa kinabukasan natin, sa pamilya natin. Susunod ako agad sa'yo sa clinic, promise. Ang bigat sa kanyang dibdib ay halos hindi niya makayanan habang pinapanood niyang mag-isang umalis si Liwayway. Sa kapihan, ang emergency meeting ay tila isang palabas na si Mahalina ang bida. Sa harap ng lahat ng empleyado, iprinisenta niya ang mga plano na para bang sa kanya nagmula ang lahat. Noon pa man ito na ang pangarap namin ni Han, sabi ni Mahalina sa lahat, habang nakatayo sa tabi ni amihan at nakaakbay pa. Isang kapihan na hindi lang nagbebenta ng kape, kundi nagbebenta ng karanasan. Naaalala mo pa ba, Han, yung gabi sa rooftop na pinaplano natin? To sa isang tissue paper? Napatingin ang lahat kay amihan, naghihintay ng kanyang pagkumpirma. Tumangulang siya, pakiramdam niya'y isang tautauhan sa entablado. Bawat salita ni Mahalina ay isang pagbubura sa papel ni Liwayway sa kanilang kwento at isang pagpapatibay sa sarili nitong lugar. Pagkatapos ng meeting, habang abala ang lahat sa pag-uusap tungkol sa mga bagong plano, lumabas sandali si amihan para tawagan si Liwayway. Hindi ito sumasagot. Papasok na sana siyang muli sa loob nang makita niya itong naglalakad, papalapit sa kapihan. Mag-isa. Sinalubong niya ito. Wey, kumusta ang check-up? Sorry talaga, hindi ako... Natigil siya nang makita niya ang lungkot sa mga mata nito. Pero bago pa siya makapagsalita muli, lumabas si Mahalina mula sa kapihan. Han, your tie is crooked, sabi nito sa isang malambing na boses, na para bang hindi nito nakikita si Liwayway. Lumapit ito at inayos ang pagkakatali ng kurbata ni amihan. Isang kilos na napaka-personal.
Napaka-intimate. Ang mga daliri nito ay bahagyang dumampi sa kanyang leeg. Napatulala si Amihan. Sa gilid ng kanyang paningin, nakita niya si Liwayway na napaatras ng isang hakbang. Ang sakit sa mga mata nito ay hindi na maitago. "Salamat," sabi ni Mahalina matapos ayusin ang kurbata at ngumiti ito kay Amihan bago lumingon kay Liwayway. "Oh, hello there, Liwayway. Galing ka sa pamamasyal?" Hindi sumagot si Liwayway. Tumingin lang ito kay Amihan. Isang tingin na puno ng kahulugan. Bago ito tumalikod at muling naglakad palayo. "Wey, sandali!" Sigaw ulit ni Amihan. Susundan na sana ito nang pigilan siya ng kamay ni Mahalina sa braso. "Hayaan mo na siya, Han. She needs to understand her place," malamig na sabi nito. "Anong ibig mong sabihin?" Galit na tanong ni Amihan. Binawi ang kanyang braso. "Ang ibig kong sabihin, itong lahat ng ito ay laro. At sa larong ito, ako ang laging nananalo," sabi ni Mahalina, ang mga matay nag-aapoy. "Huwag mong isipin na dahil pinakasalan mo siya, tapos na ang usapan natin. Mayroon kang binitawang salita sa akin noon." Lumapit ito. Ang muka'y ilang pulgada na lang ang layo sa kanya. "Naaalala mo pa ba, Han? Sinabi mo noon na gagawin mo ang lahat para sa akin. Oras na para tuparin ang pangakong yon." Ilang araw na hindi nag-uusap ng maayos sina Liwayway at Amihan. Nag-iiwasan sila ng tingin. Ang dating init ng kanilang pagmamahalan ay napalitan ng isang nakakapasong lamig. Sinubukan ni Amihan na magpaliwanag, na humingi ng tawad, ngunit ang mga salita niya ay parang hangin na lamang para kay Liwayway. Ang larawan ng kamay ni Mahalina na inaayos ang kurbata ng kanyang asawa ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Hindi na niya kaya ang ganito. Hindi na niya kayang maging manunood na lang sa unti-unting pagkasira ng kanyang pamilya. Kung may laban na kailangang harapin, haharapin niya ito ng siya mismo. Ang pagiging tahimik at mapagtimpi ay hindi na gumagana. Isang hapon, habang alam niyang nasa kapihan si Amihan, kinuha ni Liwayway ang kanyang telepono. Hinanap niya ang numero ni Mahalina Montenegro sa listahan ng mga supplier ng kapihan. Nanginginig ang kanyang daliri habang tinatype ang isang maikling mensahe. "Gusto kitang makausap." Tayong dalawa lang. Ang sagot ay mabilis, na para bang inaasahan na nito ang kanyang mensahe. "Of course, dear. Name the place." Nag-isip si Liwayway. Kailangan ay sa isang lugar na neutral. Isang lugar na hindi pag-aari ni Amihan o ni Mahalina. Pumili siya ng isang bagong bukas na restaurant sa kabilang bayan, isang lugar na elegante, mamahalin, at malayong-malayo sa simpleng buhay na kinalakihan niya. Ito ang mundo ni Mahalina. Doon, gusto niyang ipakita na hindi siya natatakot. Pagdating ni Liwayway sa restaurant, naramdaman niya agad na hindi siya kabilang doon. Ang mga kubyertos ay kumikinang. Ang mga ilaw ay malalamlam. At ang mga tao'y nagsasalita ng pabulong. Nauna siyang dumating, ngunit ilang sandali lang, pumasok si Mahalina. Suot ang isang itim na damit na sumisigaw ng yaman at kapangyarihan. "You came," sabi ni Mahalina. Umupo sa tapat niya na para bang pag-aari nito ang buong lugar. "I'm impressed. Gusto kong malaman kung ano talaga ang kailangan mo," diretsong sabi ni Liwayway, walang paligoy-ligoy.
pera ba? Sabihin mo kung magkano. Gagawa kami ng paraan ni Amihan para mabayaran ka. Isang mapanlibak na tawa ang kumawala sa mga labi ni Mahalina. Pera? Oh, sweetie. Kung pera lang ang habol ko, sana'y matagal ko nang kinuha ang lahat sa inyo. Kung hindi pera, ano? Giit ni Liwayway. Ang boses ay nagsisimula nang manginig sa pinipigilang galit. Sumandal si Mahalina sa kanyang upuan at tinitigan siya na para bang isang interesanteng insekto. Ang gusto ko ay ang dapat na sa akin. Simple lang naman, di ba? Hindi sa'yo si Amihan, matigas na sagot ni Liwayway. Talaga ba? Tanong ni Mahalina. Kung ganon, bakit hindi mo alam ang tunay na kwento sa likod ng utang niya sa akin? Ang kwentong sinabi niya sa'yo tungkol sa naluging negosyo? Isang napakagandang kasinungalingan. Naramdaman ni Liwayway na parang may bumara sa kanyang lalamunan. Hindi negosyo ang pinagmulan ng utang niya, Liwayway. Dahan-dahang sabi ni Mahalina. Ninanamnam ang bawat salita. Ang salitang hinahanap mo ay sugal. Para itong isang bombang sumabog sa harap niya. Sugal. Ang isang salitang iyon ay nagpabago sa lahat. Ang imahe ng kanyang masipag na asawa ay biglang nabura at napalitan ng isang taong hindi niya kilala. Nagsisinungaling ka, mahina niyang sabi. Pero alam niyang totoo ang narinig. Ito ang paliwanag sa lahat. Sa takot ni Amihan, sa kapangyarihan ni Mahalina. Bakit ako magsisinungaling? Patuloy ni Mahalina. Nakita ko siya, Liwayway. Sa pinakamababa niyang punto. Lubog sa utang, halos wala nang matitira. Isang talunan. At sino sa tingin mo ang sumagip sa kanya? Sino ang nag-abot ng kamay noong lahat ay tinalikuran na siya? Ako. May kinuha si Mahalina mula sa kanyang mamahaling bag. Isang folder. Inilapag niya ito sa mesa at itinulak papalapit kay Liwayway. Buksan mo! Nanginginig ang mga kamay na binuksan ni Liwayway ang folder. Ang laman nito ay isang bank statement. Isang transaksyon. Isang napakalaking halaga na inilipat mula sa account ni Mahalina Montenegro papunta sa account ni Amihan Legaspi. May petsang 3 taon na ang nakalipas. Ang halaga ay nakakagulat. Ako ang nagpabangon sa kanya mula sa putik. Malamig na sabi ni Mahalina. Ako ang nagbigay puhunan sa pangarap niya, sa kapihan ng diwa, sa buhay na tinatamasa mo ngayon. Bawat tasa ng kapeng ibinebenta ninyo, may bahid ng pera ko. Bawat ngiti ng asawa mo, may kaakibat na utang sa akin. Tumayo si Mahalina. Inayos ang kanyang damit at tiningnan si Liwayway mula sa itaas. Ang kanyang mga salita ay ang huling patalim na bumaon sa puso ni Liwayway. Ako ang nag-invest sa kanya noong siya'y walang-wala at walang kwenta. Kaya sabihin mo sa akin, Liwayway, anong karapatan mo rito? Hindi na makahinga si Liwayway. Ang mga salita ay tumutusok, sumusugat. Tumayo siya, nanginginig ang mga tuhod. Kailangan niyang makaalis. Kailangan niya ng hangin. Ngunit pagtayo niya, isang matinding kirot ang biglang naramdaman niya sa kanyang puson. Isang sakit na hindi niya pa naramdaman kailanman. Napakapit siya sa mesa para suportahan ang sarili. Nagsimulang umikot ang kanyang paningin. Ang mga tunog sa paligid ay naging mahina. Ang huling nakita niya ay ang walang pakialam na mukha ni Mahalina bago siya lamunin ng kadiliman at bumagsak sa malamig na sahig. Nasa gitna si Amihan ng pagtuturo
sa isang bagong barista kung paano gamitin ang espresso machine nang biglang magring ng malakas ang kanyang telepono. Isang hindi rehistradong numero. Karaniwan, hindi niya ito sasagutin. Ngunit may kung anong kaba sa kanyang dibdib na nag-udyok sa kanya na pindutin ang berdeng button. Hello? Is this Mr. Amihan Legaspi, husband of Liwayway Legaspi? Tanong ng isang formal na boses sa kabilang linya. Ako nga. Bakit? Anong nangyari? Agad na tumaas ang kanyang boses. Sir, I'm calling from San Gabriel Medical Center. Your wife was brought here unconscious. Kailangan po kayong pumunta rito sa lalong madaling panahon. Ang bawat salita ay parang martilyong pumukpok sa kanyang sentido. San Gabriel. Iyon ang ospital sa kabilang bayan. Anong ginagawa ni Liwayway doon? Ang huli niyang alam ay nasa bahay lang ito. Hindi na siya nag-isip. Binitiwan niya ang lahat ng kanyang ginagawa, kinuha ang susi ng motor, at kumaripas ng takbo palabas ng kapihan. May emergency lang, sigaw niya sa kanyang mga staff na naiwang tulala. Ang biyahe papuntang ospital ay malabo sa kanyang alaala. Tanging ang ugong ng motor, ang malakas na ihip ng hangin, at ang paulit-ulit na dasal sa kanyang isipan ang malinaw. Diyos ko, iligtas niyo ang mag-ina ko. Huwag po ninyong hayaan. Pagdating niya sa ospital, ang amoy ng antiseptiko at ang malamig na puti ng mga pader ay tila sumakal sa kanya. Natagpuan niya ang emergency room at sa isang iglap, nakita niya si Mahalina na nakatayo sa labas. Kausap ang isang doktor. Anong nangyari? Nasaan ang asawa ko? Sigaw ni Amihan. Nilapitan niya ang dalawa pasting na ang dalawa. Ang mga matay nag-aapoy sa galit at pag-aalala. Tumingin sa kanya si Mahalina, ang muka'y nagpapakita ng pekeng pag-aalala. Han, calm down. Nag-uusap kami sa isang restaurant nang bigla na lang siyang nahilo at nawalan ng malay. Restaurant? Anong ginagawa ninyo sa isang restaurant? Sir, Mr. Legaspi, sabat ng doktor. Isang lalaking nasa katanghalian na ang edad at may seryosong muka. We need to talk. Sa opisina ko. Ang bawat hakbang papunta sa opisina ng doktor ay parang isang paglalakbay patungo sa bitayan. Pinaupo siya ng doktor, ngunit nanatili siyang nakatayo. Doc, kumusta ang asawa ko? Ang baby namin? Okay lang ba sila? Nanginginig niyang tanong, huminga ng malalim ang doktor bago magsalita. Your wife experienced what we call a threatened abortion, likely brought on by extreme stress. May bahagyang pagdurugo sa kanyang matris. Sa ngayon, na-stabilize na namin siya, pero kailangan niya ng complete bed rest. Ang susunod na 48 hours ay kritikal. Isa pang matinding stress o physical strain, at maaaring hindi na natin maisalba ang bata. Ang mga salitang, hindi na natin maisalba ang bata, ay umaling-awngaw sa loob ng kanyang bungo. Napahawak siya sa pader para suportahan ang sarili. Ito ang kasalanan niya. Ang lahat ng kasinungalingan niya, ang lahat ng sikreto niya, ang nagdala kay Liwayway sa bingit na ito. Maaari ko na ba siyang makita? Pakiusap niya. Tumango ang doktor. Ang silid sa ospital ay maliit at tahimik. Nakahiga si Liwayway sa kama. Nakakabit ang isang dextrose sa kanyang kamay. Ang dating sigla sa kanyang muka ay napalitan ng isang nakakapanlumong pamumutla. Tulog ito, o marahil ay epekto ng gamot.
Dahan-dahang umupo si amihan sa silyang katabi ng kama. Inabot niya ang kamay ni Liwayway. Ang kamay na dati puno ng init, ngayon ay malamig. Inilapit niya ito sa kanyang mukha. At doon, sa katahimikan ng silid, bumuhos ang lahat ng luhang matagal na niyang pinigilan. Humagulgol siya na parang isang bata, hindi dahil sa takot na baka mawala ang kanyang anak, kundi dahil sa bigat ng katotohanang siya ang may kasalanan. "Patawarin mo ko, Wei," bulong niya sa pagitan ng mga hikbi, kahit alam niyang hindi siya naririnig nito. "Patawarin mo ko. Kasalanan ko to lahat. Masyado akong naging duwag. Masyado akong naging makasarili. Dapat sinabi ko sa'yo ang totoo. Patawarin mo ko, mahal ko." Matagal siyang nanatili sa ganoong posisyon, ang muka'y nakasubsob sa kamay ni Liwayway. Nang sa wakas ay tumigil siya sa pag-iyak, naramdaman niyang bahagyang gumalaw ang mga daliri nito. Dahan-dahan nitong iminulat ang kanyang mga mata. Sa una, ang mga ito'y malabo, ngunit nang luminaw at makita siya, walang emosyong gumuhit sa mukha nito. Walang galit, walang sakit. Isang nakakapangilabot na kawalan. "Wei," mahina niyang tawag. Ngunit hindi siya nito tiningnan. Dahan-dahan, inalis nito ang kanyang kamay mula sa pagkakahawak niya at marahang ipinihit ang ulo sa kabilang direksyon. Palayo sa kanya. Ang katahimikang iyon. Ang pag-iwas na iyon. Iyon ang pinakamasakit na parusa. Mas masakit pa kaysa sa 10,000 sigaw at sumbat. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto. Pumasok si Mahalina. Dala ang isang malaking buke ng mga puting bulaklak. Ang muka'y puno ng simpatya. "Han, I'm so sorry this happened," malambing nitong sabi. "Kumusta na siya?" "Umalis ka na," malamig na utos ni amihan. Hindi ito nililingon. "Han, nandito lang ako para tulungan ka," sabi ni Mahalina. Lumapit sa kabilang gilid ng kama. "Don't worry about the hospital bills. Ako na ang bahala sa lahat." Hinarap siya ni amihan. Ang mga matay puno ng galit na hindi pa nito nakikita dati. "Sinabi kong umalis ka na." Hindi natinag si Mahalina. Ngumiti ito. Isang ngiting hindi abot sa mata. "I will handle everything, Han," bulong nito. Sapat lang para marinig niya. "Just remember who you truly belong to." Ang mga salita ni Mahalina ay parang langis na ibinuhos sa nag-aalab ng apoy sa dibdib ni amihan. Sa isang iglap, tumayo siya at buong lakas na hinablot ang bouquet ng bulaklak mula sa kamay nito. "Hindi mo ba narinig ang sinabi ko?" Mariin niyang sabi. Ang bawat salita ay mabigat at puno ng galit na ngayon lang niya naramdaman sa buong buhay niya. "Umalis ka. Dito. Ngayon din." Nagulat si Mahalina sa biglaang pagbabago ng kanyang kilos. Ang dating amihan na kaya niyang laruin sa kanyang mga palad ay biglang nawala. Sa harap niya ngayon ay isang lalaking wala nang pakialam sa kahit ano, maliban sa babaeng nakahiga sa kama. "Han, you're overreacting. Huwag mo nang banggitin ulit ang pangalan ko." Sigaw niya. Sapat lang ang lakas para hindi magising si Liwayway. Itinapon niya ang mga bulaklak sa basurahan sa gilid. "Wala kang karapatan. Umalis ka na bago pa kita kaladkarin palabas." Wala nang takot sa kanyang mga mata. Napalitan iyon ng isang bagay na mas matigas at mas malamig. Desisyon. Nakita ni Mahalina ang determinasyong iyon at sa unang pagkakataon, umatras siya. Walang imik,
Inayos niya ang kanyang damit, tinitigan ng masama si amihan at tumalikod. Nang magsara ang pinto, napasandal si amihan sa pader. Humihingal na para bang katatapos lang sa isang takbuhan. Tumingin siya kay Liwayway na payapang natutulog. At alam niya na ang desisyong gagawin niya ay hindi na para sa kanya, o para sa negosyo, o para sa pangarap. Ito ay para sa kanila. Hinalikan niya ng marahan ang noo ni Liwayway. Babalik ako, mahal ko. Bulong niya. Aayusin ko to. Pangako. Umalis siya ng ospital na may iisang layunin. Hindi na siya babalik sa kapihan bilang may-ari. Babalik siya doon bilang isang taong handang isuko ang lahat. Ang amoy ng kape na dati nagbibigay sa kanya ng ligaya ay parang lason na ngayon sa kanyang pang-amoy. Bawat sulok ng lugar ay nagpapaalala sa kanya ng kasinungalingan kung saan ito itinayo. Dumiretso siya sa opisina. Alam niyang nandoon si Mahalina. Naghihintay. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya itong nakaupo sa kanyang silya sa likod ng kanyang mesa, na para bang matagal na itong reyna sa lugar na iyon. Nagbago na ba ang isip mo? Tanong nito. May ngiti sa mga labi. Hindi umimik si amihan. Kumuha siya ng isang piraso ng papel at isang panulat. Ano yan? Tanong ni Mahalina. Isusulat ko, sabi ni amihan. Ang boses ay kalmado ngunit walang buhay. Isang kasulatan na isinasalin ko sa iyo ang lahat ng karapatan ko sa kapihan ng diwa. Ang buong negosyo, lahat ng laman nito. Ang pangalan, sayo na lahat. Natawa si Mahalina. Isang tawang hindi masaya, kundi mapakla at puno ng pang-uuyam. Talaga? Ganon lang kadali? Isusuko mo na ang pangarap mo? Hindi ko ito pangarap, sagot ni amihan. Hindi inaalis ang tingin sa papel. Isa itong kulungan. At ikaw ang bantay. Sayo na ang kulungan. Ang gusto ko lang ay ang kalayaan ko. Ang kalayaan ng pamilya ko. Muling tumawa si Mahalina. Mas malakas ngayon. Tumayo ito at umikot sa mesa. Papalapit sa kanya. Ang tawa nito'y biglang naputol at napalitan ng isang mapanganib na ngiti. Ang akala mo ba, Han, negosyo lang ang habol ko sa'yo? Bulong nito. Ang akala mo ba, sa pagpirma mo sa papel na yan, tapos na ang lahat? Napaka-inosente mo pa rin. Itinukod nito ang mga kamay sa mesa sa magkabilang gilid ni amihan. Ikinulong siya. Ang negosyo ay isang laruan lamang, amihan. Isang paraan para maitali ka sa akin. Pero hindi iyan ang premyo. Tumingin ito ng diretso sa kanyang mga mata. Gusto mo ba talagang malaman ang buong katotohanan? Ang katotohanang mas malala pa sa sugal? Naramdaman ni amihan ang panalamig ng kanyang dugo. Ang gabing iyon sa kasino, pagpapatuloy ni Mahalina, ang boses ay parang isang ahas na gumagapang. Hindi ka napadpad doon ng slubong. Ang kaibigan mong nag-aya sa'yo? Ang dealer sa mesa ninyo? Ang mga bigating sugarol na tumalo sa'yo? Mga tao ko sila lahat. Parang isang suntok sa sikmura ang bawat salita. Hindi makapaniwala si amihan sa kanyang naririnig. Ako ang nagplano ng lahat, Han, mula simula. Tiniyak kong matatalo ka. Tiniyak kong mawawala sa'yo ang lahat. Para sa tamang pagkakataon, darating ako. Darating ako bilang tagapagligtas mo. At sa ganoong paraan, hindi mo lang utang sa akin ang pera mo, kundi ang buong buhay mo. Gumuho ang mundo ni amihan. Ang lahat ay isang malaking kasinungalingan.
Isa siyang marionette at si Mahalina ang puppeteer. Mula sa isang drawer, may kinuha si Mahalina na isang folder na gawa sa mamahaling katad. Inilapag niya ito sa harap ni Amihan. Hindi ito isang simpleng kasulatan. Mukha itong isang legal na kontrata. Ito ang tunay na kasunduan, Han, sabi nito. Hindi ang negosyo, kundi ikaw. Binuksan nito ang kontrata. Ang mga nakasulat ay malinaw. Hindi ito tungkol sa pera o sa kapihan. Ito ay isang lifetime binding contract. Isang kasunduang nagsasabi na iiwanan niya ng tuluyan si Liwayway at ang kanilang anak. Isang kasunduang nagsasabing ang buhay niya, ang oras niya, ang pagkatao niya ay pag-aari na ni Mahalina. Kumuha si Mahalina ng isang mamahaling pluma at inilapag ito sa ibabaw ng kontrata. Pumirma ka, Han. Utos nito. Ang boses ay malambing, ngunit puno ng bakal. Isuko mo ang pamilyang yan na nagpapahina sa'yo at ibibigay ko sa'yo ang mundo. O, tumanggi ka. Ngumiti ito, isang ngiting demonyo. At sisiguraduhin kong hindi kailanman matatahimik ang asawa mo at ang anak mo. Sa silid ng ospital, ang katahimikan ay nabasag ng mahinang pagmulat ng mga mata ni Liwayway. Wala na si Amihan sa kanyang tabi. Isang nurse ang pumasok upang suriin ang kanyang dextrose. Nurse, ang asawa ko po, mahina niyang tanong. Ay ma'am, umalis po kanina. May inasikaso lang daw po na importante. Sagot ng nurse. Importante. Ang salitang iyon ay parang isang dagok sa kanya. Mas importante pa kaysa sa kalagayan nilang mag-ina. Ngunit sa halip na sakit, isang kakaibang determinasyon ang gumapang sa kanyang pagkatao. Tama na ang paghihintay. Tama na ang pagiging biktima. Nurse, maaari ko na bang tanggalin ito? Tanong niya, itinuturo ang dextrose. Pakiramdam ko'y maayos na ako. Kailangan kong umalis. Naku ma'am, hindi po maaari. Kritikal pa po ang lagay ninyo. Mas kritikal ang kalagayan ng pamilya ko. Putol ni Liwayway. Ang boses ay mahina, ngunit puno ng kapasyahan. Maingat siyang bumangon, hindi inalintana ang bahagyang pagkirot ng kanyang puson. Pakitanggal na lang po. Aalis ako. Mayroon man yan o wala. Nakita ng nurse ang determinasyon sa kanyang mga mata at wala na itong nagawa kundi sumunod. Dahan-dahang nagbihis si Liwayway. Ang bawat galaw ay isang paalala ng kahinaan ng kanyang katawan, ngunit ang kanyang espiritu ay buo na muli. Alam niya kung saan pupunta, kung saan kailangang magwakas ang lahat ng ito. Samantala, sa opisina ng kapihan ng diwa, ang pluma ay nanginginig sa kamay ni Amihan. Nakatitig siya sa kontrata, sa mga salitang magiging hatol sa kanyang kaligayahan. Ang pangalan niya, ang pangalan ni Liwayway, ang salitang isusuko para sa kanilang kapakanan, para sa kanilang kaligtasan. Ito ang paulit-ulit niyang sinasabi sa kanyang isipan. Isang sakripisyo, isang pagpaparaya. Ano pa ang hinihintay mo, Han? Sabi ni Mahalina, naiinip. Isang pirma lang, at matatapos na ang lahat ng gulo. Huminga ng malalim si Amihan. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Ang imahe ni Liwayway na nakahiga sa kama ng ospital ang nasa kanyang isipan. Itinaas niya ang pluma. Dahan-dahan, ibinaba niya ito sa papel. Ang dulo ng panulat ay 1 milimetro na lang
Ang layo mula sa linyang magtatakda ng kanyang kapalaran. Huwag! Isang boses ang pumunit sa tensyon sa loob ng silid. Isang boses na mahina, ngunit umaling-awngaw na parang kulog. Sabay silang napalingon ni Mahalina sa pinto. Nakatayo roon si Liwayway. Namumutla, nakahawak sa hamba ng pinto para suportahan ang sarili, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningas. Hindi ito ang Liwayway na umiiyak. Hindi ito ang Liwayway na nagtatago. Ito ay isang Liwayway na handang lumaban. "Wey!" bulong ni Amihan, puno ng pagkabigla at takot. "Anong ginagawa mo rito? Dapat nasa ospital ka." "Dito ako nararapat," sagot ni Liwayway. Dahan-dahang humakbang papasok. "Sa tabi ng asawa ko." "How touching!" sarkastikong sabi ni Mahalina. "Pero huli ka na. Pipirma na siya. Pinili na niya." Hindi pinansin ni Liwayway si Mahalina. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Amihan. Walang galit, walang panunumbat. Tanging isang malalim na pag-unawa. "Huwag mong gawin yan, Han." Pakiusap niya. "Hindi ito ang solusyon." "Wala nang ibang paraan, Wai." Halos pabulong na sabi ni Amihan. Ang mga matay nagbabadyang lumuha. "Para to sa inyo. Para sa kaligtasan ninyo." "Kaligtasan?" Mahinang tumawa si Liwayway. "Walang kaligtasan kung wala ka, Han. Ang pamilya natin ay hindi itong kapihan. Hindi ang pera. Tayo. Tayong tatlo." Huminga ng malalim si Liwayway at lumingon kay Mahalina sa unang pagkakataon. "Sinabi mong utang ni Amihan sa'yo ang lahat, hindi ba?" Sabi niya. Ang boses ay matatag. "Sinabi mong ikaw ang nagpabangon sa kanya. Siguro nga, may punto ka." Lumapit pa siya ng isang hakbang. "Pero ang utang na sinasabi mo, ang presyo ng pagkakamali niya noon, matagal ko nang binayaran yon." Napakunot ang noo ni Mahalina. Maging si Amihan ay naguluhan. May kinuha si Liwayway mula sa kanyang bulsa, isang lumang papel na nakatupi. Ang papel na itinago niya sa loob ng maraming taon. Dahan-dahan niya itong binuksan at inilapag sa ibabaw ng kontrata ni Mahalina. Ang perang ipinambayad niya sa utang niya sa sugal noon. "Hindi galing sa'yo." Pagpapatuloy ni Liwayway. "Nagsinungaling ako sa kanya. Sinabi kong galing sa isang kamag-anak. Pero ang totoo..." Tumingin siya kay Amihan at sa wakas, bumuhos ang kanyang mga luha. "Ang perang yon, Han, galing sa pagbebenta ko ng nag-iisang lupa na pamana sa akin ni nanay at tatay. Yung deed of sale, ang dokumento ng pagbebenta ng kanyang lupaing mana. Ang petsa at ang halaga na nakasulat doon ay halos eksakto sa halaga at petsa ng pinakamalaking pagkatalo ni Amihan. Ibinigay ko ang lahat, Han," umiiyak niyang sabi. "Ibinigay ko ang nakaraan ko para sa kinabukasan natin. Kaya't huwag mong sasabihing isusuko mo ang kinabukasang yon para sa isang kasinungalingan." Binitiwan ni Amihan ang pluma. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay tila napakalakas. Dahan-dahan niyang kinuha ang papel na inilatag ni Liwayway. Tinitigan niya ito. Ang pirma ng kanyang asawa. Ang pangalan ng mga magulang nito. Ang presyo. Ang babaeng pinakasalan niya. Ang babaeng sinaktan niya. Ang babaeng paulit-ulit niyang niloko. Ang babaeng iyon pala ang tunay na nagligtas sa kanya noon. Sa pinakamadilim niyang sandali, hindi si Mahalina ang tumulong,
kundi ang tahimik na sakripisyo ng kanyang asawa. Bumuhos ang luha mula sa mga mata ni Amihan. Hindi luha ng pagkatalo, kundi luha ng kaliwanagan. Itinaas niya ang kanyang paningin mula sa papel at tumingin kay Liwayway. At pagkatapos, tumingin siya kay Mahalina. At ang dating takot sa kanyang mga mata ay tuluyan ng naglaho. Ang katotohanan ay parang isang malakas na liwanag na biglang tumanglaw sa madilim na opisina. Para kay Amihan, ang liwanag na iyon ay nagmumula sa kanyang asawa. Ang sakripisyo ni Liwayway ang nagbigay sa kanya ng lakas na matagal na niyang hinahanap. Ang takot na bumalot sa kanya sa loob ng maraming taon, ang takot sa kahihiyan, sa pagkabigo, sa kapangyarihan ni Mahalina, ay biglang naglaho na parang bula. Hindi, sabi ni Amihan. Isang salita lang, ngunit puno ng bigat at kahulugan. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Mahalina. Ang dating Amihan na kaya nitong kontrolin ay wala na. Ang kaharap niya ngayon ay isang lalaking ganap ng malaya. Hindi ko pipirmahan, ulit niya, mas matatag ngayon. Natigilan si Mahalina. Ang kumpiyansa sa kanyang muka ay unti-unting napalitan ng pagkabigla at pagkatapos ay ng galit. Abay, ano ang sinabi mo? Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa'yo, tatalikuran mo ako para sa babaeng yan? Ang tanong, Halina, ay ano ba talaga ang ginawa mo para sa akin? Ganti ni Amihan. Ginawa mo akong isang bilanggo. Binalot mo ako sa kasinungalingan. Ginamit mo ang kahinaan ko para kontrolin ako. Iyan ba ang tulong? Lumapit si Amihan sa mesa. Hindi niya pinulot ang pluma. Sa halip, kinuha niya ang makapal at mamahaling kontrata na inilatag ni Mahalina. Ang kontratang magiging hatol sana sa kanyang buhay. Akala mo, ito ang pag-aari mo? Tanong ni Amihan. Itinaas ang kontrata. Akala mo, itong kapihan? Ang pera? Ang mga bagay na ito? Akala mo iyan ang mahalaga sa akin? Umiling siya, isang malungkot na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Nagkamali ka. Nagkamali rin ako. Matagal akong nabulag sa mga bagay na yan. Pinaniwala ko ang sarili ko na ang halaga ko bilang isang lalaki ay nasa kapal ng pitaka ko sa tagumpay ng negosyo ko. Lumingon siya at tumingin kay Liwayway. Natahimik na nakatayo sa gilid, ang mga luhay patuloy na dumadaloy sa pisngi nito. Pero ngayon, nakikita ko na. Ang tunay na yaman, sabi niya, ang boses ay nanginginig sa tindi ng emosyon. Ay, hindi nabibili, hindi nauutang, at siguradong hindi nakukuha sa panlolo ko. At sa harap ni Mahalina, sa harap ng lahat ng alaala ng kanyang mga pagkakamali, dahan-dahan niyang pinunit ang kontrata. Sa una, 1 piraso lang. Pagkatapos, 2. Pagkatapos 4. Hanggang sa ang mga piraso ay naging maliliit na konfeti ng isang masamang panaginip. Hindi! Sigaw ni Mahalina, puno ng galit at hindi makapaniwala. Anong ginawa mo? Baliw ka na ba? Sisirain kita, Amihan. Sisiguraduhin kong wala kang babalikan. Kunin mo na ang lahat. Mahinahon na sagot ni Amihan, habang hinahayaan niyang mahulog ang mga piraso ng papel mula sa kanyang mga kamay. Kunin mo ang kapihan. Kunin mo ang pera sa bangko. Wala na akong pakialam. Dahil ang tunay na yaman ko, naglakad siya palapit kay Liwayway. Ang pamilya ko
ay nakatayo mismo sa harap ko. Iniwan nila si Mahalina na sumisigaw, nagbabanta, nagwawala sa gitna ng mga pira-pirasong papel. Hindi na nila ito nilingon. Paglabas nila ng opisina, sa gitna ng kapihan na dati mundo nila, huminto si Amihan. Humarap siya kay Liwayway. Ang asawa niya, ang tagapagligtas niya. Walang salitang namutawi sa kanyang bibig. Sa halip, dahan-dahan siyang lumuhod sa sahig, sa harap ng kanyang asawa, sa harap ng kanyang mga empleyado, na ngayon ay nakatingin sa kanila. Hinawakan niya ang mga kamay ni Liwayway at iniyuko ang kanyang ulo. Patawad, sabi niya. Ang bawat salita ay basag at puno ng pagsisisi. Hindi dahil sa mga nagawa ko, kundi dahil sa lahat ng hindi ko nakita. Patawarin mo ako dahil hindi ko nakita ang halaga mo. Hindi ko nakita ang sakripisyo mo. Patawarin mo ako, dahil naging bulag ako. Hindi siya sumagot. Sa halip, naramdaman niya ang marahang paghila ni Liwayway sa kanyang mga kamay. Dahan-dahan itinayo siya nito. Nang magtama ang kanilang mga mata, wala nang galit o sakit sa mga mata ni Liwayway. Tanging pag-unawa at isang pag-ibig na mas matatag kaysa sa anumang pagsubok. Tumayo ka, Han. Mahina nitong sabi. Uuwi na tayo. Magkahawak kamay, sabay silang lumabas ng kapihan ng diwa. Iniwan nila ang amoy ng kape, ang ingay ng makina, ang mga pangarap na binuo sa kasinungalingan. Sa kanilang paglabas, wala silang daladalang kahit ano. Walang pera, walang negosyo, walang ari-arian. Ngunit habang sila'y naglalakad palayo sa ilalim ng papalubog na araw, alam nilang nasa kanila na ang lahat. Ilang buwan na ang lumipas. Ang amoy ng kape ay napalitan na ng amoy ng sariwang lupa at bagong putol na kahoy. Mula sa bintana ng kanilang munting bahay na paupahan, pinapanood ni Liwayway ang kanyang maliit na hardin ng mga gulay. Ang bawat usbong na halaman ay isang simbolo ng kanilang bagong simula. Wala na ang malaking kapihan. Wala na ang mga mamahaling gamit. Ang kanilang buhay ngayon ay simple, ngunit sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, payapa. Sa hapon, palagi niyang inaabangan ang pag-uwi ni Amihan mula sa paggawaan ng muebles kung saan ito nagtatrabaho. Palagi itong pagod, may mga mantsa ng varnish sa damit, at magaspang ang mga palad. Ngunit ang mga mata nito ay may liwanag na hindi niya nakita noon, kahit noong kasagsagan ng tagumpay ng kapihan ng diwa. Isang gabi, habang sabay silang kumakain ng hapunan na niluto mula sa mga gulay na pinitas niya sa hardin, hindi napigilan ni Liwayway na magsalita. Pagod na pagod ka, Han. Mahina niyang sabi, habang hinahaplos ang magaspang na kamay nito. Ngumiti si Amihan. Isang totoong ngiti. Pagod, oo. Pero masaya. Alam mo, noong nasa atin pa ang lahat, pakiramdam ko'y palagi akong may hinahabol. Palagi akong takot na baka mawala ang lahat. Palagi kong kailangang patunayan ang sarili ko. Tumingin ito sa kanya. Ang mga matay puno ng katapatan. Pero ngayong wala na sa atin ang lahat ng yon, pakiramdam ko, mas malaya ako. Mas buo. Dahil alam ko na kung ano ang tunay na mahalaga. Napuno ng luha ang mga mata ni Liwayway. Ngunit ito ay luha ng kaligayahan. Mas ipinagmamalaki kita ngayon, Han. Higit kailanman. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, biglang napahawak si Liwayway sa kanyang malaking tiyan. Isang matinding kirot ang kanyang naramdaman, sinundan ng isa pa.
Han, sa tingin ko, oras na, hirap niyang sabi. Ang dating amihan ay marahil magpapanik. Ngunit ang bagong amihan ay kumilos ng may kahinahunan at lakas. Maingat siya nitong inalalayan, kinuha ang bag na matagal na nilang inihanda at isinakay sa tricycle ng kanilang kapitbahay papunta sa pinakamalapit na lying-in clinic. Ang mga sumunod na oras ay isang pagsubok ng kanilang katatagan. Sa bawat paghilab, sa bawat sigaw ni Liwayway, nasa tabi niya si Amihan, hawak ang kanyang kamay, pinupunasan ng kanyang pawis at bumubulong ng mga salita ng pagmamahal at pagpapalakas ng loob. Kaya mo yan, mahal ko. Nandito lang ako. Kasama mo ako. At sa wakas, sa pagitan ng gabi at madaling araw, ang kanilang paghihirap ay napalitan ng isang milagro. Isang malakas na iyak ng sanggol ang pumuno sa maliit na silid. Pagkatapos linisin ng midwife, ang munting anghel ay maingat na inilagay sa mga braso ni Amihan. Napakaliit nito. Napakaperpekto. Habang tinititigan niya ang kanyang anak, bumuhos ang mga luha sa kanyang mga mata. Mga luha ng pasasalamat, ng pagtubos, ng purong pag-ibig. Lumapit siya kay Liwayway. Napagod ngunit nakangiti. Ang tapang-tapang mo, mahal ko. Bulong niya. At marahang hinalikan ang noo nito. Ipinakita niya rito ang kanilang anak. Tingnan mo, Way. Ang ganda-ganda niya. Ngumiti si Liwayway habang hinahaplos ang malambot na pisngi ng sanggol. Ano ang ipapangalan natin sa kanya? Tumingin si Amihan sa kanyang anak. Pagkatapos ay sa kanyang asawa, ang liwayway ng kanyang buhay. At sa sandaling iyon, alam niya na ang pangalang pinangarap nito noon ay ang tanging pangalang nababagay sa biyayang hawak niya ngayon. Hiraya, bulong ni Amihan. Ang pangalan niya ay Hiraya. Isang pangarap na natupad. At sa pagdating ng kanilang Hiraya, isang bagong liwayway ang sumilay sa kanilang mga buhay. Isang bukang liwayway na hindi na nababalot ng anino ng nakaraan, kundi puno ng dalisay na pag-asa at walang hanggang pagmamahalan. At dito nagtatapos ang kwento ni Liwayway, Amihan at Hiraya. Isang kwentong nagpakita sa atin na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa salapi o sa anumang materyal na bagay, kundi sa tibay ng pamilyang binuo sa katapatan at pagmamahal. Ipinakita nito na ang isang pundasyong gawa sa kasinungalingan ay babagsak, ngunit ang pundasyong itinayo sa sakripisyo, pagpapatawad at tiwala ay kayang lagpasan ang anumang unos. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin sa paglalakbay na ito ng puso. Naway may napulot kayong aral at inspirasyon sa kwento ng ating mga bida. Ano po ang masasabi ninyo sa kanilang pinagdaanan? Naging tama ba ang mga desisyon na kanilang ginawa? I-comment nyo lang po sa ibaba ang inyong mga saloobin. Nais din po naming malaman kung anong uri ng mga kwento pa ang gusto ninyong marinig sa mga susunod nating paglalakbay. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya.
Hanggang sa muli,